Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ano naman tong bagong pasabog ni Erwin Tulfo? Last time, itong si Erwin nag-walk out. Oh. Sabi ni Erwin, ano yung pa-rules-rules na yan? Common sense, common sense. Yun ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Ngayon kabibig, para yatang may na si sense si Erwin Tulfo. Tapos itong si Ramon Tulfo, kapatid ni Erwin Tulfo, meron ding blind item na kung saan ay parang ang sabi ni ito ha, si Mon Tulfo may blind item na meron daw dalawang majority senator na sasali lilipat sa grupo ni Soto. At ngayon si Erwin Tulfo, parang sabi niya, si Loren Ligarda daw at Chis Escudero. Uy, bakit? Ang taray pa naman ni Santo Loren tapos ngayon lilipat sa minority para ang minority will be the bagong majority. Hala ka. Tapos ito si Chis Escudero daw, takot makasuhan. Kaya lilipat sa grupo ni Soto. At ang ihahalal daw ni na Soto na bagong Senate President ay si Win-Win Gatchalian. Hala ka. Naku, magulo. Alam nyo, kanina ba, meron akong yung, yung driver ng taxi na sinakyan ko. Sabi niya, ang gulo-gulo ng Pilipinas, sir, no? Oo nga, ang gulo. Kasi, ang pinag-aawayan sa Senado, it's all about power. It's all about kung sino ang leader, kung sino ang majority, kung sino ang minority, pero hindi nila pinag-uusapan ang pagtaas ng singilang kuryente, ang sobrang kahirapan ng mga tao. Parang wala silang pakialam. Puro panggigipit ang nangyayari sa mga politiko ngayon. Hala, uy. Napalunok ako. Kasi akala natin itong tayong mga pobre ba, busy tayo para maghanap ng hanap buhay. Meron pa rin pa tayong time na alamin kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at titingnan kung ano ang mga ginawa ng mga politiko para sa atin. Sabi nga niya, ay nako, ang hirap ng administrasyon na yon. 2 taon na lang pagtitiis yan, mabago na ang administrasyon. Mabago na ang uupong presidente. Wala man lang legasiya si Marcos. Talaga sir, walang legasiya si Marcos. Nag-sir ako sa kanya as a sign of respect. Sabi niya, ay, meron pala sir. Ano yon? Yung 20 pesos na kilo na bigas. Hala ka. Kumusta na po ang 20 pesos na kilo? Nako, parang may mga bato-bato, maliliit. Pero bumili talaga ako sir kasi may anak akong PWD. Tapos ako senior citizen. So bumili ako ng 60 kilos na 20 pesos. Pinagtsatsagaan na lang namin. Hindi nyo kabibig ha. Taxi driver yun. Ito kasi ang Tweety Bird. Pinag-uusapan ngayon. Ano pa naman yun? Bagong balita na naman. Press na press. Ito kabibig. Share ko sa inyo. Ay, nabalitaan ko. Ito basahin natin ha. 2 senators disgruntled with the majority bloc of the Senate President Alan Peter Cayetano will jump over the bakod to join the minority bloc of ex-SP Tito Soto on Monday. Yan ang nireport sa akin ng aking Tweety Bird. Kapag nagkataon, ang minority ay magiging majority na. Change places in the Senate that can't seem to put its act together. Ang ilalagay na SP ng bagong majority ay si Senator Win Gatchalian. Nang tanungin ko ang mga utol kong sina Raffy at Erwin Tulfo ay ayaw namang magsalita. Buti pang aking Tweety Bird, maaasahan. Pero wag nyo akong tanungin kung sino yung dalawang magiging jumping bakod senators dahil di ko sasabihin kahit na pitpitin pa ninyo ang yagbos ko. Clue. Yung isa ay Mataray at isa naman ay kaibigan ni Liza Marcos. Sino ba ang kaibigan ni Liza Marcos na kung saan taga-silbi ng champagne? Eto naman ang post ni Erwin Tulfo. Ayan. Erwin Tulfo, inilahad na posibleng lumipat sina Ligarda at Escudero.
Sabi ni Erwin Tulfo, sa body language nila, parang may posibilidad na lumipat sila sa minority. Ito basahin natin ang chika bumbum ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, nakikitang posibleng lumipat sina Ligarda at Escudero. Nagbigay ng bagong usap-usapan si Senator Erwin Tulfo matapos niyang ihayag na may posibilidad umanong lumipat sa minority bloc ang ilan sa mga kasapi ng majority group ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa panayam ng programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tulfo na batay sa kanyang obserbasyon, ang galing ni Tulfo mag-obserbasyon, may ilang senador sa majority bloc na tila maaaring magbago ng panig sa mga susunod na panahon. The body language nila, sa body language pala niya inoobserbahan, parang may posibilidad na lumipat sila sa minority. Through body language. Diba? Grabe ka, ang tawag dito, versatile si Erwin Tulfo. Nag-walk out, tapos very observant sa body language. Bakit hindi kayo naging observant sa mga pinagdidebatehan niyo dyan sa Senado? Hindi nyo kaya si Senator Marcolita, kaya through their body language, na nag-walk out kayo. Mga walk out king and queens daw sila. Particular na binanggit ni Tulfo sina Senadora Loren Ligarda at Chis Escudero bilang ilan sa mga nakikita niya maaaring lumipat sa minorya. Ayon kay Tulfo, malapit si Ligarda kina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Sherwin Gatchalian, habang si Escudero naman ay matagal na umanong kaibigan ni Senator J.V. Ejercito, Gatchalian at Senator Raffy Tulfo. Pero itong si J.V. Ejercito, Gatchalian at Raffy Tulfo, di ba kasama din ito sa nagpatanggal kay Chis Escudero noong SP siya? Bagamat wala siyang binanggit na anumang formal na plano o deklarasyon mula sa mga nabanggit na senador, sinabi niya ang kanyang pananaw ay nakabatay sa kanyang mga obserbasyon sa loob ng Senado. Grabe naman mag-observe si Erwin. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Ligarda de Escudero hinggil sa obserbasyon ni Tulfo, ngunit dahil na naging pahayag ng senador, muling nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa posibilidad na panibagong realignment sa Senado sa madarating na araw. Puro na kayo realignment. Kumusta yung mga committee nyo? Wala nang trabaho gagawin kasi puro realignment na lang. May bagong SP na naman. May bagong chairman naman sa mga committee. Ano ba naman yan? Puro na lang realignment. Walang katapusang realignment. Ay, wala kang bibig. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Tapos ito. Sabi pa si Erwin Tulfo na posible na mag-transfer itong si Ligarda at saka si yun? Tawag dito Si Ligarda at saka si Chis Escudero. Sabi ng mga tao, ang flood control, Umustahin natin ang flood control. Ito para mahimasmasan ang mga senador na ayaw buksan ulit ang flood control. Ito, pakinggan natin ang isang pari kung saan nilecturean tayo si RDOP Jose Rodel Ponce. Akala ko'y sa flood control lang may ghost project. Meron din palang ghost priest dito na nagmimisa hindi ko nakikita. At inuupahan ng 10,000 kada isa. Masyadong karumal-dumal to. Pinagmumukha kaming mukhang pera na hindi naman totoo. Siguradong magigising lalo kayo rito. Heto sabi, iselebran, 20,000. Wow! May 10 paring nagmisa, bawat isang pare ang ibinigay ay 10,000. Noon ka nagsesyon, ang pinag-uusapan lang, 5,000 lang. 5,000 lang daw ibibigay sa mga pare. Wala nga ibinigay kahit 5,000 O di lalong nagkanda-hetot-hetot sila ngayon. Mga kapatid, ako'y aalis na po rito sa Hagunoy. Minsan hindi ako nakatanggap ng 10,000 na stipend sa misa. Magkikita po kami ng bishop sa seminaryo sa Giginto. Sasangguni ko sa kanya to. Huwag siyang magkakamali na sabihin niyang idemanda ko at ididemanda ko po talaga to. Yun lang ang iniintay ko talaga. Papile ko yung case na yan sa ombudsman. Iiyak yung mga yan. Mawawala ng benepisyo yan pagka na-convict dito sa kaso na to. Maliwanag na ito, malversation, graft and corruption.
Yan ba ang itinuro ni Kristo sa mga namumuno? Napakasama ng iyong ginagawa na pati patron na si Santa Ana, pati ang simbahan ay ginagamit mo dahil lang sa kasakiman sa pera. Ang pinakamasaklap, yung ikubli mo, yung katotohanan sa anino ng kasinungalingan at yung sa iyong paglilingkod ay gamitin mo yung kasinungalingan para nang sa ganun magawa mo kung ano yung gusto mo, lalo na sa mga bagay na mahalaga, sa mga bagay na material. Ano ang ibig kong sabihin dito? O ito, bibigyan ko kayo ng pasabog. Total, ang pinag-uusapan natin, kampanin, assignment. Ano ho? O, pinamimigay na yata yung pwesto ng palengke. Meron diyang isang politiko, 4 ang pwesto, yan. Pagtanong nyo na lang, huwag na ako. Andiyan na. Mukhang nagsisimula ng magparte-parte. Ito yung sinasabi ko, ano ho? Yung namumuno ka, ginagamit mo ang lahat ng paraan, pati kasinungalingan, para nang sa ganon, makinabang ka sa iyong pamumuno. Ito po, baka sabihin na naman ng mga politiko rito, nagsasalita ako ng walang batayan. Galing po ito, Treasurer's Office at sa record section ng munisipyo. Ano nakalagay dito? Mawa kayo sa upuan nyo, baka kayong malaglag. Ito'y tungkol sa kapistahan ng mahal na patron nating Santa Ana, buwan ng Abril, Pistang Bayan. Pistang Bayan, hindi ho yung July. Nakalagay dito, Triduo at kapistahan, ginastos, 40,000. Ibig sabihin ng Triduo, 3 araw na nobena, saka yung kapistahan, 4. No, nakalagay kapistahan, walang liquidation. Ay, grabe din pala ang pagnanakaw sa sa gobyerno, hindi sa gobyerno pala, sa simbahan, di ba? Kalerki. Kung merong flood control project, may ghost project din pala sa simbahan. Uy, nakakahiya naman yan. Parang nakakahiya talaga, kabibig. Di ba? O, eto kabibig ha. May isi-show ako ng video sa inyo. Yung si Senator Marcoleta nagtanong kung bakit na nag-react sa mga nag-walk out ng mga senador. Pero kinakabahan ako, kabibig ba, sa sinasabi ni Erwin na through the body language na Chis Escudero at Loren Garda ay posible daw makuha ulit ni Soto ang majority. Hala ka, through body language. Iba si Tulfo, through body language. Pag-walk out ng minority, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta. Ay, dapat lang. Hindi ba matured at takot sa debat? At takot daw ba sa debate ang minorya? Naku, O sinadya naku, ng mga naku. ito mag-walk out para malaman, para mawala daw po at ma-question ang quorum? Ibabalita po yan ni Vin Pascua. Ben, banatan mo! Muling nilinaw ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang inihaing motion kaugnay sa pag-amyenda sa Senate Rules No. 14, Section 41. Anya, una niya itong inirefer sa Committee on Rules noong Mayo 11, subalit agad itong kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson kung bakit hindi ito tinalakay muna sa komite base sa nakasaad sa Section 24. Dahil na naging mainit na ang tagpo ng mga senador sa plenaryo nung Martes, nagsitayo ang mga nasa minority group at sabay-sabay na lumabas ng plenaryo. Sinabi naman ni Senador Marcoleta na hindi ba sila mga matured para pag-usapan ang bagay na ito sa plenaryo at ibinoto sila ng mga tao para pagdebatihin ang mga bagay. Tinanong din niya ang minorya kung ang pag-walk out ba nila ay takot silang makipagdebate. Sa tingin pa ni Senador Marcoleta ay sinadya ng minorya na mag-walk out para mawala at ma-question ang quorum. Dapat merong mag-object. Hindi yung salita ng salita. Objection. Kapag merong sasabihin ngayon ng presiding officer, okay, there is a motion to take up the motion of Senator Marcoleta right now, this afternoon, and there is objection, we divide the House. So, magbubutuhan kami.
Yun ang kasi yun ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ayun. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidebatihan pa lang. Pagdidebatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Ipinagtanggol naman ni dating Senate President Franklin Drilon ang ginawang walkout ng minority bloc noong Mayo 26 sa Senate session. Ayon kay Drilon, sinabing kinakailangan ito upang mapigilan ang umano'y tyranny of the majority. Binanggit din niya na ang mga balitang may legal na kaso laban sa ilang majority senators ay maaaring makaapekto sa balanse ng boto sa Senado, lalo na sa mga sensitibo at kontrobersyal na usapin. Samantala, kinuwestiyon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pananahimik ng minorya sa ginawang pambubugbog ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa ilang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSA noong Mayo 11, ang araw na lumutang si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Pinuna ni Cayetano na mabilis ang ginawang pagkondena ng minority bloc sa video presentation ni Senador Amy Marcos. Pero tahimik sila sa pananakit na nangyari sa empleyado ng mataas na kapulungan. Binigyang diin ng Senate President na nangyari ang insidente ng panggugulpi sa OSA sa loob mismo ng Senado, pero wala siyang narinig sa oposisyon na nag-react na natakpan ang dignidad dito ng Senado. Sa Lunes, alas 5 ng hapon, inaasang ipagpapatuloy ang diskusyon at debate kaugnay sa mosyon na amyendahan ang rules ng Senado. Oo nga, sa Lunes. Pero ang chika ni Erwin Tulfo, through the body language daw, ay posibleng magbago ang Senate leadership. Ano ba naman yan? Pagbabago ulit? Ang galon nyo dyan na, ay, wala lang kabibigyan atin. This is Lebek for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.